Ako yung perfect example dati, nung nasa 7-Eleven ako, paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck lang ako. Ngayon, I have extra, for myself, for my family. Yes, go for that dream. Ang laki. It's a like game change pa. It's like a different ball game sa akin ngayon. And then the people around you will look at you differently. Kasi dati, oh yeah, ganun lang sila sa inyo. But ngayon, para bang, para bang yung sinasabi mo ngayon sa kanila is more valuable to them. You know, ganun. Para meron ka ng voice pa na yeah. Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Welcome to iPass Online Review and Mentoring Academy. My name is John, and I'll be your host for tonight. Here at Hope Talk, we invite successful iPass Online Review candidates in the NCLEX to share their wonderful stories and learnings from their journey in achieving the goals of becoming registered nurses in the USA, Canada, and Australia. Please help me welcome our guest tonight, who will be discussing her success NCLEX journey. She has navigated the exam with determination and skill, and she is here to share her experiences and including the study methods that work best for her and how she overcame various challenges. Her insights will be incredibly valuable to everyone preparing for the NCLEX. So let us all welcome our newest NGN passer, Miss Gladys Grace Amor, USRN. Hi, Ma'am Gladys. Hello. Finally, I'm Hi. here. Yes. Ma'am Gladys, alam ko naman na medyo na-postpone to ng konti, but we are so lucky to have you Okay tonight. lang. Oras I'm na po looking pala dyan. forward for this. Ngayon, it's 4 o'clock in the morning. Oh, wow. Thank you so much po for attending our Hope Talk today. For sure, ang story mo ay makaka-inspire po ng a lot of students right now. And I just want to ask, Ma'am Gladys, Yes, sir. what was your biggest fear before you started your NCLEX and how did you overcome it? My biggest fear was that, paano ba? The failing part. Because this is my third take. Sa pangatlo ko pumasa. Tapos talagang at the kasi syempre I was out of the, sa profession I've been here in dito so Seattle for 10 years. And those 7 years, I was working out of the profession. Nasa retail business ako. So, that's nag-bedside na naman. Ay, tapos ito na naman, nag-technician ako as a dialysis tech. So sabi ko, kaya ko pa ba? With that 10 years na not to mention sa Pilipinas pa lang kasi lang ako. 1 year lang yung bedside experience ko. So sabi ko, ay naku, para bang kaya ko pa bang magbasa ng libro? Yung ganon. Like time management ko, wala talaga. Yun yung fear ko na kung kakayanin ko ba yung pressure ng review and the NCLEX itself. Tapos yung na-overcome ko naman na siya, just, yung nga, tulad na sinasabi ng iPass, just focus and make time for it. Yun lang yun. Just make time, reserve a time. It doesn't matter 2, 3 hours a day. Just put that time in there and then the effort. And guess what? I succeed. It's really the fear po, no? Fear of the unknown kung we're gonna Mhm. pass or fail the NCLEX. True. But again, we have to Y- face our fears. Di ba? Yun yung lagi sinasabi. Yes. In all aspects in our life. So, etong moment na to is, it will be a big deal, no? When you pass the NCLEX. True. Yes, Since you're it working is. there po sa US as Mhm. a dialysis technician, how big do you Yeah. think is the difference, man, about being a registered nurse now and being a technician po? Ngayon, so what as a work yourself lang ba? Like, oh, yung mga kasama kong tech, like, oh, they come to me now to ask questions. Kasi, so, kunwari, yung mga nurses busy, di ba? Sabi nila, hey Gladys, can you help me out here? My patient is this. Parang na-apply ko siya. Sabi ko, Wow. oh, ganito yan, ganyan. Diba? Ganun siya. Sabi ko, aba. Na ano rin sila, yung para, kasi they know my journey. Alam nila na, sabi ko, and I have like, tatlo yata sila, tatlong technician din na they're pursuing their dream din na maging nurse. Sabi ko, yeah, just go for it. Because it's life-changing talaga. Being a nurse here, ibang-iba. Promise. Yun. Thank you for sharing, Ma'am Gladys. Iba rin Mhm. talaga, no, yung feeling when you pass the NCLEX and you're in a different
environment tsaka yung work position nyo po, no? So, minsan Opo. we have the feeling of, sana if I become a registered nurse, hopefully someday, why did it take 10 years po, if you don't mind asking? Kasi I came here through K1 visa. So, ang ginawa ko noon, after few months, mag-exam na sana ako. Din ngayon nag-process ako sa Washington. Ako, self-process ako talaga ako nag-apply, ganyan-ganyan, kumuha ng mga, hindi ako dumating sa point doon na kumuha ng school credentials. Mhm. Kasi ang inuna ko, yung English test, yung TOEFL ko. Mm. Tapos hanggang sa nabuntis na ako, nanganak na ako. Ang sinabi ko sa sarili ko kasi, hindi ko to kaya. Hindi ko kayang pagsabahin mag-aral, mag-review, tapos mag-alaga ng bata at the same time magtrabaho din. Kaya doon na ako na-stop hanggang it took me 7 years na ganun yung ko. Sabi ko, pag malaki na yung anak ko, tsaka ko i-pursue. Ganon. Yun yung pagkakamali ko. Sana, kinaya ko naman pala. Dapat nung una ko pa ginawa. Kasi doon din kasi nung time na yun, hindi ko alam kung anong libro, wala akong guidance. And ayoko na ganun. Hindi, I am not productive pag ganun. Yung wala akong sinusundan na. Para bang calendar, okay, you do this day today. And then the next day, ganun. Kasi parang kalat-kalat yung utak ko rin kasi minsan. Kaya, sabi ko, kaya sinet aside ko na muna. Ganun. Marami talaga instances na ganun yung situation, ma'am, no? Again, you mentioned po 3 takes po tayo, no? Which Opo. cycle did you belong po sa IPAS? Ay, my goodness, cycle 4. Cycle 4. So, ma'am, Oo. naabutan niyo po yung yung old format ng Oo, NCLEX exam. oo, 2 beses yon. Tapos dito ako sa NGN pumasa. Kaya sabi ko, Lord, nako, kung talagang para sa akin na to, sabi ko ganyan, bigay mo na, kako. Talaga yun lang. Kasi ang sinabi ko nun, yung unang take ko, confident ako sobra. Text ko kasi Sir Jeno. Si Sir Jeno nasa restaurant ng time na yun eh. Sir Jeno, mag-exam na ako ngayon. Pag-pray mo ako, sabi ko ganyan. Yeah, 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 ganyan siya. Tapos nung so inabot ako ng 75 questions pa yun eh. Inabot ko yung 75. Alam ko to, alam ko to, alam ko to. Parang hindi na ako yung sa sobrang confident ko sa sarili ko na alam ko to, wala, legwak. Yung pangalawa na one, inabot ako ng 100 questions. Yun naman, kasi ang dami namin pinagdaanan last year, that was March last year. Na-hospital yung lolo ko hanggang sa na ganyan-ganyan na, tuloy-tuloy na yung ko. Sabi ko ganyan, bahala na si Batman. Yun kasi yung lagi kong linya. Kung para sa akin. Yun. Tapos nung pangatlo, dito ako nag-effort. Sabi ko, no, hindi na pwedeng bahala na si Batman. Sabi ko ganyan sa sarili ko, kailangan kong in-assess ko talaga yung sarili ko. Kung saan ako, kasi 'di ba kapag nag-Q banks ka, 'di ba? Sasabihin mong ganyan, alam mo yung concept, pero pag sinasagutan ko, bakit mali? Sabi kong ganyan, ano bang nangyayari sa akin? Sabi kong ganyan. Kaya nung doon ko finokus yung sarili ko. Bakit mali yung sagot ko? E di, balik ako roadmap, promise. Kasi nung ang dami, kompleto ko ng resources. Name it, I have La Charity, Saunders, meron pa akong Lipingkot, meron pa akong Rimar. Yun talaga. So ngayon, yung info ko sa utak ko, punong-puno na. Pero ang ginawa ko, naniwala lang ako, iPass tsaka roadmap. Yun lang, saan ako nagkakamali. Ganun lang ako. Kapag sabi ko, bakit to? Alam ko siya. Bakit? Mali yung sagot ko. Kaya parang naging matigas na rin ako sa sarili ko na kailangan mong intindihin. Hindi yung basta nakita mo, ito yung tamang sagot, iyon na yun sa paningin mo. So, kaya dati kasi, yung first 2 takes ko, hindi ako umaabot ng rationalization. Hindi ko Mm. tinatapos yon. Ngayon sabi ko, ganyan, tagal, 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 tagal. Kasi team recorded lang ako eh. Basta inaalat ko lang yan 2 hours. 2 hours. Minsan pa nga, kaya minsan pag si Sir Jeno nagme-message sa akin, kumusta ka na dyan? Sabi niya sa akin ganyan. Hindi ko siya nire-replyan. Kasi yung isang concept ko, 1 linggo na hindi ko pa natatapos. Kasi sabi ko ganyan, pagod ako sa trabaho. Yung nagpa-procrastinate pa ako sa sarili ko na, oh, I will do it on my day off. Bababadan ko to ng 8 hours, matatapos ko yan, ganun. Which is mali. Yun yung mga maling ginawa ko habang nagre-review ako. And then nung sabi kong ganyan, sige, minahal ko si Sir Ryan. Pag rationalization. Sige, Sir Ray, sige.
Sabi ko ganyan. Yung daliri ko kalyong-kalyo na kasi talaga, imbis na 4 hours lang yung, di ba minsan 4 hours lang yung rationalization or three Mm. hours, di ba? O Yeah. nag-extend ako kasi sinusulat ko talaga lahat yung mga rationalization, yung mga sinasabi niya. Yun yung isa sa mga ano ko. Para bang naging strength ko during the exam na, okay, you know, sabi ko lang doon na, kaya ko na to. I put binigay ko na yung 110 ko. Sabi ko ganyan. Sabi nila no, third time's a charm. Alam ko naman na ano, na medyo mahirap talaga to get up when you fail the first or the second try, no? Mhm. And what do you think is the difference, ma'am, kung bakit sa NGN tayo pumasa? Sa mga, ito para sa mga students, no, who have not taken the NGN yet and who failed po the old format of the exam. Kasi minsan natatakot na sila to take the NGN na eh. So what will be your Oh, advice for them? one of the reason na ba't ako bumagsak the first is was select all that apply. That SATA killed me so much. Like, 'di ba kasi yun talagang wrong talaga. Kahit tumama ka ng tatlo, wrong ka talaga. But with this one, the NGN, may points. 'Di ba nagkaka-points ka Okay. doon kapag SATA. Although it's extended, kung makagkamali ka ng isa, basta sabi ko sa sarili ko, at least one. Hindi ko kinakailangan na ma-perfect ko yung SATA, 'di ba? At least kung may isa mang wrong, okay lang 'yan. Lalaban ang score ko. Kasi during doon sa sa exam itself na, lahat ng SATA ko extended. Diyos ko po. Sabi ko, Lord, bakit naman ganyan? Sabi ko, ala, kakong ganyan. Pero sige, push ko lang. Hindi na ako yung parang nananervyos while taking it. Okay lang, intindihin ko. Ganon siya. Tapos, maganda rin kasi yung NGN kasi hindi mo na kinakailangan pang-memorize ng love values. Andun eh. Given na siya eh. Yung nga lang, you just have to read. Which is isa yon sa weakness ko na magbabasa ako. Kaya ang ginawa ko, habang ganun nga, nag-take time ako. Basahin ko, relax ka lang, ganyan. Okay, basahin mo. Ganyan lang siya. Okay. Wag mong pangunahan yung sarili mo na matakot. Ganun siya. I feel like it's more easier than the old one, pero tricky siya. Ganun lang. Thank you for sharing that experience, Ma'am Gladys, no? At Mm. least sa mga nanonood po today, no, they will be have some courage to do their retake na for the NGN naman. Mhm. Kasi we have to be resilient at times, no? Yes, it's True. difficult to Yes. fail at some point in our life talaga. But it's our resilience kung paano talaga natin ibabalik yung sarili natin to that level, di ba? Kasi And ma'am, sabi ko nga, yung una kong take, sabi ng isang katrabaho ko, saan na nararamdaman mo na, 'di ba, pagsak ka? Ang sabi ko lang sa sarili ko, that score, that failing mark, sabi ko ganyan, it doesn't define me as a person, as an RN, sabi ko. I know I will get this. I just, sabi ko, kasi syempre, hindi lahat ng tao is around you will be like, oh, will sympathize with you na bumagsak ka. Hindi, some people will be happy. And then don't give that mark to them. No, wag kang You just have to continue fight for it. That's your dream. Go for it. Yun yung ko. Kaya sabi niya sa akin, di taas kilay lang siya, paki ko sa'yo. oh, di ba? Diba? Ito yung result ko. Mm-hmm. Ah, di ba? Parang you Mm-hmm. don't have to prove yourself to anyone else, di ba? Because you Yeah, have your that's own true. goal. This is your journey and Mm-hmm. this is your life. Yeah. So, no one Yeah, can your define dream. yourself. Yes, tama Yeah. po yun. Mm-hmm. And Ma'am Gladys, I want to ask mo, how many months did you prepare po from the second time to third time po? Ang take ko ng second time was March 2023. Hanggang sa ang daming nangyari. Nagkaroon kami namatay yung lolo ko, namatay yung tito ko. As in, 1 week apart. Umuwi muna ako ng Pilipinas para sa libing. So, start ako January. May like around almost February na, ganyan. Yung concept ko na ko talagang nag-a-attend ako. BI yung recorded, ganyan. Tapos yung rationalization talaga, promise. Yun. Talagang binigyan ko siya ng time. Kasi may nagsabi sa akin, isang katrabaho kong Pilipino si Kuya. Sabi niya, kasi siya RN siya, tapos ang dami niya ng pinanggalingan. Gusto mong umabot sa ganitong sahod ko? Sabi niya sa akin ganyan. Siyempre naman, ka ako. Oh, ngayon, sabi niya sa akin ganyan. Ang pag-aaral, para ka lang, isipin mo, para ka lang nag-gym. Sabi niya sa akin ganyan. Paano? Sabi niya. Paano? Sabi ko ganyan.
sa, sabi niya, sinare niya sa akin kung paano siya nag-aral, tapos yung anak din niya. Sabi niya, nung ako nagre-review, sabi niya ganyan, wala pa yung ano ha, ano pa lang yan, CD-CD daw dati, ginagamit niya. Gigising ako ng alas 7 ng umaga yan. Dapat alas 7 nakaupo ako sa computer, sabi niya ganyan. Kasi para lang, di ba, ang utak natin masok. Sabi niya, yeah, sabi ko ganyan. The more you, ano, di ba, pag nag-form ka ng muscle, dapat ine-exercise mo yan para mag-form. Sabi niya ganyan. So, ganun din ang utak mo. Sabi niya ganyan. Wake up, 6:30, make sure 7 o'clock nakaupo ka sa computer mo. 7 to 10. So, yun ang ginawa ko, 7 to 10. Yan siya. Ganun lang. Tapos yung Pomodoro. Kasi nung first 2 weeks, medyo nahihirapan ako na nilalabanan ko yung sarili ko na pagod ako, pagod ako. Pero talaga kailangan 7 o'clock nakaupo ako dito sa computer na to. Tapos hanggang sa, yun ang Pomodoro technique ako, ganyan. Hanggang sa na-adapt ng katawan ko. Hindi ko na kinakailangan mag-alarm ng gumising na, hindi ko na kinapindutin yung alarm ko ng snooze for 10 minutes, wala na. Tapos, yun, di ba? Sabi ko nga, parang maganda nga to ah. Kasi tapos kapag day off ko, ang ginagawa ko, hinahanap na siya ng katawan ko. Pag uupo ako, medyo magtatamad-tamad ako ng konti dyan, magkakape. Ganyan-ganyan, di ba? Sabi ko, "Hoy, parang sinasabi ng sarili mo, dapat nakaupo ka sa computer ngayon. Anong ginagawa mo?" Ganon siya. Talagang sabi ko, yung ano nga niya, yung ganon technique. Walang kayo mag-procrastinate kasi yan ang number one na kalaban ninyo. Don't justify na, pagod kasi ako ngayon. Maglalaba kasi ako ngayon. No. Ganon kasi ako ang ginawa ko the whole week. Yan, Monday to Saturday yan. Ang Sunday ko lang yan yung chores ko. Diyan ako magluluto, maglalaba. Lahat ng kailangan kong gawin, gagawin ko ng Sunday lang. The whole 6 days, yung 2-3 hours ko every day, dapat yan. Maintain ko yan. That's how you Yun lang yung manage your time po, preparation no, ko. ma'am? Mhm. Between work, life, and your NCLEX Life. preparation. But Yes. Mhm. how about yung work niyo po, ma'am? Usually during your working days po, ano po yung approach niyo when it comes to studying and taking care of your family, ma'am? Ang work ko kasi hapon ako eh. Panghapon ako. So that 7 o'clock, yung asawa ko yung nagtitake sa anak ko sa bus. Tapos nakaupo na ako dito. Basta yung 7 to 10. By 10:30, magpapahinga ako ng konti. Doon ako magluluto ng kung ano yung babaunin ko sa work. Tapos pagbalik ko na naman galing trabaho, kung ano yung hindi ko natapos dun sa rationalization, tatapusin ko siya ngayon. Ganon siya. Basta ang ano ko, kasi pang tropang puyat din ako. Mga bandang basta alas 2 nakahiga na ako. Yun na yung ano ko, yung pinaka time ko sa sarili ko. Pagkatapos ko ng mga between 12 to 2, yun lang yung pinaka time ko sa sarili ko na magmuni-muni, ganyan-ganyan. Para bang, ano ba yung tawag doon? Yung para bang binibigyan ko rin yung sarili ko, yung utak ko ng break. Doon lang ako manunood ng, kung ano man yung papanoorin dyan, mag-TikTok, manood ng TikTok, ganun. Kasi iba-iba naman talaga tayo ng relaxation techniques. If that works Mhm. for you, but it may not work for the rest, we just have to continue lang. Yeah. And malaking tulong din talaga Mhm. yung Pomodoro technique po na binabanggit ninyo. No? So, it really Yeah. applies to everyone as long as may practice. Kasi iba po Mhm. nahihirapan din. No? But these are the things that you have encountered po during your preparation. Lalo na when it comes Preparation, to yeah. juggling yung time po between Mhm. work, life, and study at the same time. Yes. So, you mentioned po kanina about sa study resources po na binanggit po ninyo. Prior Mhm. to iPass online review po, no? You have utilized the books lang. Tama po ba? Yeah. Sinulat ko nga yung isang buong remar kasi yun Um, yung technique ko nung nag-NLE ako sa Pilipinas. So, sulat lang ako. Yun yung ano ko, magsulat. Magsulat. Kasi feeling ko, nare-retain yung sinusulat ko sa utak ko. So, ganun. Ganun yung ginawa ko. Tapos, nung unang ano ni Sir Jeno sa akin na, yung unang ano, yung nung unang take ko, sabi niya sa akin, ganyan, introduce yung mentor mo. Sabi niya, ano resources meron ka? Di sinabi ko, ganyan. Ang dami, sabi niya sa akin, ganyan. Ano ka lang, mag-roadmap ka lang. Which is, yun din yung isang ano ko na, oh yeah, binasa ko, pero binasa ko lang. Hindi ko siya inintindi. Na, ganyan. Kasi maraming pictures, di ba? Masyado yung illustrations niya, talagang mag-enjoy kang mag-ano. Pero hindi ko siya isinapuso. Yun din yun, isa rin yun. Tapos pangalawa din, nag-ano pa ako, nag-archer pa ako
So, una UWorld ko, sumunod Archer, tapos yung ano, tapos balik ako sa QBanks na ulit sa UWorld. Kasi parang feeling ko yung, sa akin lang to ha, I don't, I'm just speaking for myself. Yung UWorld kasi, pipigain na yung utak mo. And which is that is good kasi talagang word to word, doon ko na-assess yung sarili ko talaga na saan ako nagkakamali. Ano yung nami-miss ko doon sa question na yun, na bakit ang sagot ko mali. Although alam mo yung concept. Yun. Thank you for sharing, Ma'am Gladys. And let's Mhm. hear it from your success coach po, Sir Gino. We Hi, have Sir Sir Jen. Gino with us tonight. Good evening, Sir Gino. Kumusta na, Ma'am Gladys? It's been a while. Okay lang. Panalo na tayo, sir. Naipanalo ko rin. Kaya nga, last time, di Oo. ba? Sabi ko, Mm, actually, kanina nanood ako sa sa live, sa Facebook. mm, And then, yun nga, nabanggit mo. Pero mm. last na usap natin, di ba? Gusto ko, next time na iiyak ka sa akin. Hindi na yung iyak na, Di ano. ba? Oo, hindi na. Kasi yung pangalawa talagang, Sir Jen, no, umiyak ako talaga. Sa kanya, tinawagan siya pagkakuha ko ng result. Sabi ko, ganyan, bakit ganon? Sabi ko, ganyan. Sobra talaga yung ano ko. Yung sa pangalawa. Pero ngayon, sir, we did it. Job, We did it. With your job, help and Ma'am job done. Pao. Yes. Yeah. Job done, di ba? Yes, Ah, sir. Kagaya nga nung sinabi ko nung last time nung ano, kasi last time nag-host pala ako ng host time. Sabi ko, ano yung na-feel mo nung nag-close na yung ano, like nag-shutdown na? Ano yung na-feel mo that time? I just want to know. Ay, Diyos ko, sabi ko, "S- hindi na ako babalik dito. Sabi ko, yun na yun. So, ang ganda ng kwento ko doon. So, 1 to 80, sabi ko ganyan. Okay, confident ako. Kasi ang liliit ng font. Talagang dapat when you go to that testing center, you're prepared. You're prepared to pass. You are going to pass. Yun lang yun nilagay ko sa sarili ko. 'Di ba? Sabi ko ganyan, no, pasado na ako dito. Yun yung ano ko, unang hakbang ko doon, nung kinapkapan na ako, ganyan, pasado na ako. Good thing, nablagay ako doon sa corner. Ito yung, nandito ko sa pinaka-corner. Hmm. Kasi, kapag, nung una pangalawa, andun ako sa may, yung parang makikita mo sa peripheral vision mo yung mga nagdadaan. Hmm. Na-stress ako sa ganun. O di ngayon, nalagay ako sa corner. Okay, talagang zero. Wala akong makikita sa gilid ko. Na hindi ko sila mararamdaman pag dumaan silang ganyan. E di nung ano, 1 to 80, okay. Kaya ng utak ko. Pero nung medyo pahirap na kasi talaga siya. Pahirap na yung question, hindi ko na alam. Sabi kong ganyan, Lord, 80. Sabi kong ganyan, Lord, hindi ako sure kung papasa, kung kaya ko to by 85. Ituloy mo lang, kaya ko pa. Ayun na, inabot ako ng 100. Ay no, 95. Sabi ko, Lord, malapit na naman mag-100. Ano sa tingin mo? Sabi kong ganyan. Kinakausap ko na talaga siya. Ano sa tingin mo? Kasi yung mga question niya, ang haba na, lalo na yung sa NGN part, ang haba na. Sabi ko ganyan, di. Ano? Sabi ko, nag-break ako hanggang sa inabot ako ng 100, 150. Nung nag-shutdown, kasi inabot niya talaga ng 150 eh. Sabi ko, Lord, alam ko hindi ko kinaya ang 75, 100. Ngayon, 150, ready ako. Ibigay mo. Sabi ko, ganyan. Sinabi ko 150. Shutdown siya. Ganyan. Sabi ko, ganyan. Hindi na ako babalik dito kasi pasado na ako. Confident talaga ako. Ito yung tunay na confidence ko na pasado na ako. Sabi ko, ganyan. Hindi, uwi na. Ganyan. Sabi ko, pero pinagdasal ko, Lord, sabi ko ganyan, kung it is your will, it is your will. Kung hindi pa talaga, magte-take ako ulit. Sabi ko, yun lang talaga yung sinabi ko sa sarili ko pag uwi ko sa bahay. Feeling ko kasi yung mga question na yun, puro experimental naman. Ayan. Kasi sabi ko ganyan. Pero nagawa ko, naipasa ko. Kaya, kaya nyo rin yan, guys. Kasi nalala ko nung second time na umiyak ka, parang, alam mo Ah, yun, kailangan kong makisimpatya. However, I need oo. to be objective at the same time. Kasi sabi ko nga dati, di ba, if you Mm, commit the same mistakes, same result lang din yan. Although, mm, that time kasi, ang dami mong pinagdaanan at mas nangibabaw yung mga pinagdaanan mo sa buhay mhm. kaysa sa on Yes. the actual thing na nangyari. Kasi, di ba nga, nakwento mo naman na yung nangyari sa lolo mo Mhm, yata. I've been waiting for this day as well na mm. makongratulate kita na sobrang galing talaga na, it's been a while. Imagine, if I'm not mistaken, Cycle batch 2. 4. Oo. Cycle 4 na. But, Nasabi ko ganyan. pero that being said, no, since matanda,
Ano ngayon, gabi ng matatanda. Gabi ng mga Oo. magkakaganda. So, wala, Oo. gusto ko lang sigurong gusto ko lang sigurong i-share yung powerful quote ni Rocky Balboa ba? Nung kinausap niya si Bobby, yung Ah, anak niya. Rocky Balboa, ah, 2006 yun guys ha. Way back in 2006. So 2024 na ngayon. So 18 years na yung movie na yun. yeah. And it just remind me of something, di ba? Sabi ni Rocky Balboa dun sa anak niya, kay Bobby Jr., that the world Mm-hmm. in all about rainbows and sunshine, it's a mean and nasty Mm-hmm. place. Di ba? I don't care how tough Oh you are. no. Di ba? It's gonna Ah, beat you to your mm-hmm. knees. It will keep True. you there permanently if you let it, sabi niyang ganun. But it's not you, me, or nobody will gonna get you hit as hard as life. It's not about how hard you hit, sabi niya. It's about how hard you Mm-hmm. can get and keep moving forward. It's about how hard you True. can take hit. It's about how much you can take hit and keep moving forward. And that's how the winning is Mm-hmm. done. And that's what you've Mm-hmm. done. Diba? You just keep Yes. moving And then forward. you have said something to me too na yung quote ni John Wick na sabi mo sa akin ganyan, there's no other Totally. way but to get up, to move up. Yeah, you said that nung pangalawang take. Di ba iyak ako ng iyak doon. Sabi ko, sir, Mm. sir, ganyan ako. Tapos sinabi mo sa akin yung, oo nga naman. Tapos nung nahimasmasan na ako, sabi ko naman, yeah, that is true. There's no other way. There's no backing down. Hindi ako aatras. Sabi ko ganyan, I'm just gonna continue the fight, Di the ba nga, journey. sabi mo nga kanina nung sa live na parang sabi mo dun Mm, na, oh, gusto kong maging USRN talaga. So, no, mm, yun din yun. If you know your worth, go out there and get your worth. yeah. However, you take all the hits. Sabi nga ni Rocky Balboa, you take Mm-hmm, all the hits and mm-hmm, don't blame anyone why you're not there because of him or her or anybody. Because that's what yeah. coward do. Di ba? Sabi niya doon. Yeah. And you're Totoo. not like Mhm, that. And I love you as my son. Sabi niya ganun, di ba? mhm, So, gusto ko lang i-share dito yun. Kasi, imagine 3 times, oh. Meron pa yung iba, 4, 5. But, they never mhm. stop. Kasi yun yung gusto mong Yes. mangyari. And, kaya ang Mhm. ganda rin ng story ni Ma'am Gladys kasi, nakadalawang iyak na siya. Yung pangatlong iyak na 'Di yan, ba? victory na. And that's how the winning is done. So you just keep Mhm, moving forward talaga. Pwede mo siyang ma-relay whenever you do practice questions talaga. Na sobrang ambaba ng mhm. mga scores mo. You just keep moving. Oo. Then yung isang nag-a-anxiety ako diyan. Yan sa score ko, 'di ba message ako ng message sa'yo. Sir, Mm. bakit ganito yun? Ang taas ng score ko, pero ang dami kong mali. Yun yung point ko. Tapos kapag Ma'am Pau, si Ma'am Pau, tawagan ko. Miss Pau, tignan mo, i-assess mo to. Sabi ko ganyan. Sabi sa akin ni Ma'am Pau naman, Gladys, sabi niya sa akin ganyan. Sa tingin mo ba kung ano yung lumalabas dyan sa UWorld? Para ba, ni-reality check niya ako. Sabi niya sa akin, ganyan na. Hindi ang UWorld ang magbibigay sa'yo ng exam. Sabi niya. Yung nga, sabi ko, okay, okay. Para yun na yung ano na ako, talaga nung yung malapit na yung test, ano na siya, yung anxiety ko talagang tumataas na. Sabi ko, ganyan. Kasi nga yung score ko, yun yung iniisip ko palagi, yung score ko, bakit pumapasa yung score ko, pero ang dami kong mali. Mas marami yung mali ko sa correct answers ko. Sabi kong ganyan. So yun na naman. Medyo tayo. Sabi kong ganyan. Okay. Imbis na ang ginawa ko na naman nun, ang ginol ko, dapat every test, mas marami yung correct answers ko sa maling, sa versus sa mali kong mga sagot. Sabi ko ganyan, aba, gumaganda, gumaganda. Hanggang sa ganun na ko siya na you have to sit down and analyze the question. Kasi Yeah. hindi porket tama yung pagkabasa mong ganyan, yun na yun. Yun yung ko. Doon ko na-assess yung sarili ko na, okay, ito na yung ko na sa sarili ko. Nakita ko na kung ano yung mali sa ginagawa ko. Ganun siya. Kaya yun, kaya natapos mo na siya. And Natapos ko siya. yun, congrats Ma'am Gladys and hope sa lahat ng mga nanonood ngayon tsaka sa mga students natin na nawawalan ng pag-asa. Mhm. Especially pag sobrang down kayo. Keep moving forward. Makukuha nyo rin yan. Oo. Don't let, kasi Don't give dumating up ako on din them. dyan sa point na yan. Oo, nagpo-procrastinate ako sa sarili ko na I blame the people around. I blame the situations kung ano yung nangyayari sa everyday lives. Hindi ko na to nagagawa kasi na ganito, ganito, ganyan, ganyan. No, don't. Tanggalin niyo yon sa sarili niyo. Tanggalin niyo yon sa kumbaga, sa intuition niyo. Tanggalin niyo sa isip niyo yan na
Lahat yan magagawa ninyo pag natatak na yung USRN after your name. Kasi Amen. ako, I don't know, sabi ko ganyan sa sarili ko. Okay, this is for, sa akin lang to, okay. I'm doing this for myself. Kasi ito yung pangarap ko para sa sarili ko. Ito yung gusto kong mangyari para sa sarili ko. Sabi ko ganyan. But at the end of the day, when I reach that goal and achieve that goal, sino magbe-benefit sa goal na yon, sa success na yon? It's not just me. Lahat ng pamilya ko, alam my family, alam my friends. Ganun siya. Pero itong USRN na letters, para sa akin to eh. 'Di ba? Para sa akin yan. Hindi ko naman isusulat ang pangalan ng anak ko doon eh. Na, 'di ba? It's my name. It's my, this is my dream para sa sarili ko. Kahit yun lang, yung 4 na letters lang na yun, ibigay nyo yun para sa sarili nyo. I'm telling you guys, it worked for me and I hope, maano rin nyo sa sarili ninyo na it's not being selfish. Ganyan, pero kasi sinabi ko yun sa tatay ko. Sinabi niya sa akin, oh, paano ako? Sabi ko pa, hindi mo pangalan ng isusulat ko doon, pangalan ko. Sabi ko ganyan. Ito yung pangarap ko para sa sarili ko. Sabi ko ganyan. Pero kapag na-achieve ko yung goal ko na yun, edi lahat tayo, lahat kayo around me magbe-benefit ng ganon. Ang sa akin lang, yung letrang yun sa pangalan ko. Yun lang yung sinabi ko sa kanya. Kaya yun. Mm. Kaya congrats, Ma'am Gladys, ha. And then, see you around na lang. See you soon kung uwi ka ng See you Pilipinas. soon. Parents. Yep. So, congrats na yun. Never give up, guys. Kaya nyo Thank yan. you, sir. No, thank you. At hindi mo ako give up. Kaya patigas ang ulo ko. Thank you so much, Sir Gino. Ito talaga man full of wisdom talaga natin dito sa Mhm. iPass Online Review. Ma'am Yeah. Gladys, after yung message po ni Sir Gino, I just wanted to know what was the biggest contribution po in your NCLEX preparation, having coaches beside you? Oh, having coaches. No, the coaches, the instructors, everybody is really a big help. Kasi sila talaga yung, kung baga basa, sila yung traffic enforcer ng reviews. Kasi during the course of the review, hindi naman basta aral lang, may mga jokes on the side. Kaya nga kasi Sir Rai, saludo ako sa iyo dyan sa mga jokes mo, yung mga kwento mo. Kaya nga, I'm so thankful na na-introduce sa akin ng iPass. Kasi I don't know what is iPass, who is iPass before, nung nag start ako. Pero kaya nga, nung nakilala ko ang iPass, sila yung naging instrumento. Maniwala lang kayo sa sinasabi ng coaches ninyo sa mga pinag-aaralan natin. Kasi yan lang ang mag-guide sa inyo through the success. Yan lang yung dadaanan mong pathway. Wala nang iba. Roadmap, please, roadmap. Huwag kayong Thank you. maniwala dyan sa mga sinasabi ng iba. Ang dami ko rin narinig, oh, dito ka, ganyan, ganyan. Sabi ko, no. Pinaglaban ko. Guys, from application all the way to license endorsement. Nasa license endorsement na ako. Yan na yung last part ko. 'Di ba? Yes! At saka mag-start na ako ng training din. Oh, 'di ba? Training for registered nurse na, Ma'am Gladys. Oh, po, yeah. Buti nga Wow! na-push kasi dapat ngayong araw na to. Sabi ko ganyan, hala, meron akong buktok. So kinausap ko sila, sabi ko ganyan. Sabi ko, ma'am, pwede ba sa Tuesday na lang? Sabi ka, oh sige, okay naman sila. Oh, di go. Wow, we are so lucky na Ma'am Yeah. Gladys na pinarioritize niyo Oo. tong Hope Talk ninyo compared Oo. dun sa training ninyo. Iba din talaga po, no? Yung trust na Ba? pinakatiwala nyo talaga dito sa iPass Online Mhm. Review. Having said that po, Ma'am Gladys, dun sa third take nyo po, I just want to ask, did you have any moments of where you thought you might fail again on the third try? Yeah. And how did you Yes. push through po from that moment? Di nung dito sa third take ko. Although, pinagdadasal ko talaga na ito na, last na to. Pero syempre, a part of you will say, what if? Ang dami mo na namang what if. Diyan na naman papasok, parang pag hindi, pag hindi. Sabi ko lang, I will get there. Sabi ko ganyan. Kung bagsak ako, yun lang ang lagi ko sinasabi sa sarili ko. Don't give up the fight. If ever, if ever dun sa pangatlo, hindi ko na naman na, mag-exam ulit ako. Mag-exam ulit ako, no matter what. Talagang yun yung sabi ko, I'm not gonna stop till I get that letters after mine. Yun. Thank you for sharing, Ma'am Gladys. Iba rin talaga kasi kapag no, yung feeling na this is your third try and if it gonna make it or break it na, no? So, ang Mhm. maganda sa ginawa ninyo, Ma'am, you learn from your mistakes from the first try and the second try.
and hindi Mhm. mo na ito in-apply on your third try. And most Yes. especially, you have Pinago ko. binago mo na siya at the same Mhm. time and iba na yung approach mo for this Yes. last Yes. Ganun. preparation mo for the NCLEX. Mhm. And yung sa practice questions po, ma'am, you mentioned about a U-word po. Mhm. Paano po ito nakatulong sa preparation nyo for the NCLEX? Ano po yung natutunan nyo at yung na-apply nyo Sa during those UWorld. times? Yung sa UWorld, ang ginawa ko, nilalaanan ko talaga yan. Di tinapos ko yung concept. Mhm. Tinapos ko muna yung concept. Tsaka naglaan ako. Nag-start ako ng UWorld like around 1 month lang subscription ang ginawa ko. Kasi the more akong patatagalin yung subscription kung ganyan, mas lalo akong tatamarin. Alam ko na yung sarili ko eh. So, ang ginawa ko, 1 buwan lang yan. Kung mag-expire o i-renew. Umpisa ako sa 50 questions para hindi mabigla yung utak ko, 50-50. Siguro 3 days na 50 questions. Tapos doon na ako tutorial yon. Tapos nung yung isa, yung exam, parang exam mode na siya. Oo, yung cut na. Tapos na 3 weeks before my exam, nag-avail ako yung extended, parang di ba may extended version siya, yung Mhm. another 100 na yun naman, ang ginawa ko doon, yung regular na UWorld, pag ginagawa ko yun bago ako pumasok. Basta yun, di ba, yun yung regular na UWorld ko, umaga. Tapos, sa day off ko, tapos sa gabi ko, kalahati-kalahati, hahatiin ko yung rationalization nun. Tapos, sa day off ko, sa umaga, yung regular na UWorld, tapos yung parang exam mode na, Mhm. yung meron siyang basta yun, yung self-assessment, nag-avail ako nun ng yon yung six test. Oo, tapos yung siya, kasi ang day off ko Monday, Tuesday. So, minimik ko yung exam. Kasi ang exam ko noon is 1 o'clock in the afternoon. Kasi yun yung time na nagtatrabaho ako, so ibig sabihin active yung utak ko. So, dapat from 7 to 12, pag day off ko. Ito pag day off ko Pag 7 to 12, yung regular na work, tapos yung rationalization, dapat matatapos ko yun. Tapos magla-lunch ako, maliligo ako, tapos uupo ako ng 1 o'clock na naman sa computer. Doon na yung ko. 3 weeks yon before my test. Yun ang ginawa ko. Para ba, okay, pag umupo, pag andun na ako sa actual exam, hindi na ako ninenervous kasi ang na-practice na ng utak ko na nagsasagot na. Nagsasagot na ako ng question. Ganon siya. Ganon yung ginawa ko. It shows, ma'am, no, kapag when you do your practice test, it gives you more of at ease in a way na Mhm. pagdating po na actual exam, it will feel like you're also doing practice questions lang din. Yes. Yes. Yeah. What do you think is the importance po of availing question banks kasama sa preparation Okay. NCLEX? Kasi, the Q banks, yun na yung para bang okay, availing, yun ba, mag-avail ka, di ba? Mapapractice mo yung confidence mo when it comes to reading sa akin yung nagbabasa ako. Okay, ito na yon. Yung mata mo, napapractice na ng mata mo, na nagbabasa ka sa computer ng marami. Kasi kung libro lang, kung hindi ka talaga hindi sapat. Hindi sapat yung mo, yung experience mo ba? Kasi nandun na din yung papasok na rin dyan yung consistency eh. Tapos kapag mag-a-adapt na yung katawan mo ng o di kapag umupo ka na doon sa exam mismo, hindi ka na kasi you know exactly what are you going to do, what's gonna happen, kung ano yung scenario ng buong exam mo while doing your feedback at home. And during the time of your examination date, no, what surprised you most about the Oh, NCLEX exam without sharing kung ano yung lumabas sa exam? the first 80, confident ako, I know everything. The first 80, hindi naman I know everything. I have the main idea. Okay, alam ko na to, ganyan, ganyan, di ba? Tapos, medyo nag-struggle ako from 85 to 150. Kasi doon na talaga yung pahirap na siya. Hindi ko na siya kilala. Hindi na kami magkakilala ng mga tanong. Ganun na siya. Sabi ko ganyan, Lord, kasi every 85, nagdasal na ako. Lord, kaya pa ng utak ko. Kaya pa ng utak ko ng 85. Continue mo pa. Dumating ako ng 95. Lord, pa 100 na to. Sabi ko sa kanya, tanong ko siya, Lord, kaya na ba? Kung hindi pa, kaya ko pa. Sabi ko ganyan. Ayan, hanggang sa nagtuloy-tuloy siya 150. Nagtapos na ako. O, edi, sabi ko. Tapos guys, ito pala.
the day before your exam, kasi ako, ang ginawa ko, nag-review pa ako. Nag-aral ako. Talaga hindi ko, kung ano yung ginagawa ko everyday, yung routine ko, hindi ko brinake yun until the day of the exam. Continue siya. So, nung natapos ko na yung test, nung ano na, tapos na ako, ng Tuesday afternoon, kasi Wednesday yung test ko. Ginawa ko, inarrange ko lahat ng reviewers ko. Mga printouts ko, notebook ko, ballpen ko. Nag-thank you ako. Nag-thank you talaga ako, roadmap ko, nasa ibabaw, sabi ko, roadmap, kaya ko na to. Kako ganyan, salamat, salamat. Nag-thank you lang ako. Na, ano rin ba, sabi ni, sino ba yon si, yung Japanese na babae, na magpasalamat ka. Ganon din yung ginawa ko. Nagpasalamat ako sa libro ko, sa ballpen ko, kasi yun yung sandata ninyo pag ano, sa pag umupo na kayo doon sa exam ninyo, na kaya nyo yan kasi you have the right resources, the right people around you. Yun. Thank you, Ma'am Gladys, for sharing. Grabe. Parang feeling ko mabibitin tayo today for the Hope Talk. Ang dami ko pang gusto rin malaman, no? But with that, I would like to present to you po your IPAS certificate. Oh, thank you. This certificate is Wow. proudly presented to Gladys Grace Amor for successfully passing the NCLEX RN examination. This serves as a proof that a successful candidate indicated in this certificate is a safe nurse based on the USA Standards of Nursing Practice, signed by Sir J. Padong and Sir Mark Zaspa. Congratulations, Ma'am Gladys. Thank you, thank you. Thank you. Grabe, Ma'am Gladys. We are so lucky to have you here sa Hope Talk na ito. Lalo na nalaman namin na you are about to train to be a registered nurse there in Yes. the USA. So, any message po to those aspiring nurses who haven't taken their examination yet and will be taking their examination soon? Just don't, routine is the key. Maniwala lang kayo sa sarili niyo. You guys can do it. At first, nandyan na yung fear natin, fear of the unknown, mahirap kalaban ng sarili. But go for it. Fight for it. Alam mo, yung pangarap ko yan. Sabi nga ni Sir Jeno, there's no other way. It's just to get up. Andun, malapit na kayo. Yun na yun. And then I want to take this opportunity to thank you to IPAS for everything, from my application all the way to my endorsement. Wala na ako iniisip. Sila na lahat. Thank you so much. Thank you, thank you. Kasi you guys are one. Isa kayo sa instrument, the main instrument. Why? USRN ako. Thank you so much, guys. Ma'am Gladys, the effort still goes with you both, no? 99% talaga yung effort binigay nyo talaga dito sa NCLEX examination. And thank you for trusting IPAS Processing and IPAS Online Review and Mentoring Academy po in helping you Actually, achieve your American dream. Finally, this is it. yes, From this is dialysis it. technician to USRN. Wow, amazing Hindi, talaga, Ma'am mali. Gladys. For 7-Eleven worker to dialysis tech, ngayon, RN na ako, guys. Yeah, I made it. You Wow, guys can make it too. Yep. grabe. Yep. Ma'am Gladys, how did passing the NCLEX po change your life and your career? A lot financially wise. Yes. It is like, it's a big change, honestly. Ako yung perfect example dati, nung nasa 7-Eleven ako, paycheck to paycheck. Paycheck to paycheck lang ako. Ngayon, I have extra, for myself, for my family. Yes, go for that dream. Ang laki. It's a like game change pa. It's like a different ball game sa akin ngayon. And then the people around you will look at you differently. Kasi dati, oh yeah, ganun lang sila sa inyo. But ngayon, para bang, para bang yung sinasabi mo ngayon sa kanila is more valuable to them. You know? Ganun. Para meron ka ng voice pa na yeah. I totally get where you're coming from, ma'am. Pag iba talaga, no, pag you're in the same position, you have the voice na pwede mong Mm-hmm. sabihin na rin you can give advices as what nurses can Yes. give, no? Mm-hmm. Yes. Para ba Iba talaga, mas naniniwala sila na ngayon sa iyo. Ganun. grabe. Yun talaga yung impact naman Yeah. after you pass the Mm-hmm. NCLEX. So, they're more Yes. believable on what you're going to say, no, or advice pagdating sa Mm-hmm. nursing career natin. And Yes. if you could go back po in time, no, and giving yourself an advice before starting your NCLEX journey, ano po ito? Na hindi ka pwedeng mag-give up.
Yun lang yun. Don't let the procrastination live in yourself. Yun. Kasi talaga yun lang yung kalaban ko eh. Sobra yung procrastination ko sa buhay ko to the point na sinet aside ko yung pangarap ko. That's why it take me this long. Sinet aside ko, inumpisahan ko, pero hindi ko siya tinapos. Alam mo yun? If I can go back to that time, I will tell myself, go for it. If you need to spend, para bang, you want to invest in your dream, invest. Yun na yun. Kasi at the end of the day, yung return of an investment mo will change your life. Like 360. Big time. Yun yung sasabihin ko sa sarili ko. If This I is a can true go back that testament, ma'am, time. no? If Yeah. you can remember, Sir Jay have mentioned, sacrifice is temporary. Success Yes. is permanent. Mhm. So you're the living And proof then, of that, Ma'am Gladys. yes. Mhm. Tapos the journey, yes, kasama na yan. In every day, it's a journey, it's a struggle, it's a struggle. Everybody, wala sa atin dito na hindi nag-struggle. But if we can keep embracing that struggle, na ayaw mo siya, you don't want to get out of that comfort zone. Diba? Ganun na lang talaga. Hanggang dyan ka na lang. Yun yung sinabi ko sa sarili ko. Okay, unahin mo yung pagrereklamo mo, o hindi dyan ka lang. Dyan ka na lang, diba? Yan yung sinasabi ko sa sarili ko. Kapag yung nafe-feel ko na yung sobra na yung stress ko sa buhay, ganyan, sobra na yung pagod ko, sige, yakapin mo yung i-justify mo yung pagiging pagod mo sa sarili. Kasi hanggang dyan ka na lang talaga. Yun lang yung sinabi ko sa sarili ko. Pag pagising ko na naman ng umaga, okay, sige, diretso, diretso. Yun lang. Ang sarap pakinggan, Ma'am Gladys, no? Lalo na kasi this is real talk talaga na nangyayari Mm, in reality. We cannot really justify din yung tiredness ng tao when it comes to work, no? But if you have this mm, goal talaga to review in a day, you don't have to mm, review for hours naman. Review, you mm, can make at least 30 minutes to 1 hour just yeah. to ano rin, no? Para magkaroon ka rin ng updates and continuous learning Mhm. throughout your NCLEX preparation. Hanggang And ngayon, binabasa ko pa yung roadmap ko, ha? Kapag sa trabaho, kunwari yung mga notes na accumulate ko, binabasa ko pa rin hanggang ngayon. Nandyan pa rin sila sa akin, nandyan pa rin sa harapan ko. Yun na yun yung Bible ko, yung roadmap. yeah, very same din tayo, ma'am. Ginagamit ko rin talaga siya every Oo. day. It's really helpful on my daily work doon sa Yes. hospital. Thank you so much, Mm, Ma'am Gladys, for guesting dito sa Hope Talk natin. Sobrang dami namin natutunan when it comes to your thank you, guys. advice, and we are so happy with your achievement. I pass processing, processing made easy for you.